Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisingan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang paggalagalang Arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambayanan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang kanya ay naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin, kaya dumulog kami sa inyong Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. At dininig ninyo kami, nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaipihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing ito sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad at nagpagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyang makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila nang susubaybay. Kahit saang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't sila nang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente, leyong mababangis. Poon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan.
aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Poon ko ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag na iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at Siya ang nagkakaloob ng Kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos yan tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan,
ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, meron pong kanta na inawit si Eva Eugenio ba yun? Ha? Kay rami ng winasak na tahanan. Baka makita, nagkakakanta eka ako rito. Kay rami ng pusong, kay rami ng matang pinaluha, o tukso, layuan mo ako. Yun ay nagwawasak, nagpapaluha, nagsumusugat. Tukso. At mga kapatid, ang tukso, nariyan yan lagi. Lumingon ka sa kanan, lumingon ka sa kabila, tumalikod ka, humarap ka, nandyan yan. Pagising mo, bago ka matulog, at sinasabi na kahit sa kahuli-hulihang hininga natin, tayo'y tutuksuhin. Pero mga kapatid, ang tukso, it's not bad and it's not good. Hindi masama ang tukso kung hindi mo papatulan. Pero nagiging masama ang tukso kung papatulan mo. Kapag ka hindi mo pinatulan ng tukso at naging matatag ka, 1 point ka sa langit, you're on your step to holiness. Pero kapag ka ang tukso ay pinatulan mo, -1 ka at isang hagdan na ibinaba mo doon sa pababa. So ang tukso, mga kapatid, it can either be a stumbling block or it can either be an instrument for sanctity or holiness. At sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, tinukso ang ating Panginoon, 3 tukso. At sinabi po, mga kapatid, na una siyang tinukso, gawin mong tinapay ang bato. Pangalawang tukso, magpatihulog ka, sapagkat ang sabi, ikaw ay sasaluhin ng mga anghel. At pangatlo pala yung sinabi kong second. Itong panghuli, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. It is a temptation against the flesh, yung ating mga desires. It is a temptation to power and wealth, yung pangalawa. Sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat yan. And it is a temptation to trust in God. Susubukin niya ang Diyos. Pero mga kapatid, sa lahat ng mga tukso ni Satanas at sinabi niya, merong isang sandata si Jesus. At ang sandata niya ay ang salita ng Diyos. Sinasabi po, mga kapatid, na we must not argue with the devil. Hindi tayo dapat makipagdiskusyon at makipagtalo sa demonyo sapagkat mas marunong yan kaysa sa atin. Matalino yan. Anghel yan eh. Pero mga kapatid, ang pagsangga natin ay ang salita ng Diyos. So that brings me to the first of the 3 things that we do in Lent, in the season of Lent. Una, prayer. Pag mananalangin tayo, mga kapatid, kinakailangan tayo ay armado ng salita ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, napakaganda nung salmong tugunan natin. Psalm 91. It is the Psalm of protection. Alam na alam niya ng mga El Shaddai. Kung may nag-El Shaddai dito, nire-recite yan every day. The Psalm of protection. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Sinasabi doon ng mga kapatid na kahit anumang mangyari, kahit anong dumating na pagsubok, ako ay ipagsasanggalang ng Diyos. Pero ipagsasanggalang tayo ng Diyos kung tatawagin natin siya at alam natin yung kanyang salita. So first point, mga kapatid, kung gusto nating umiwas sa temptation, kinakailangan we know at least some of the scriptures. Dito tayo, mga kapatid, talo ng mga protestante, mga born again. Sila, napakadali nilang mag-memorize ng scripture. Alam niyo ba yung John 3:16? Hindi. For God so loved the world that He gave His only Son. That is the most famous verse. Dapat tayo, mga Katoliko, may baon tayo
may dala tayo. Mag-memorize ka lang ng 3, hindi naman masama. Yung mga pangalan nga ng artista na may memorize mag-memorize ka na ng salita ng Diyos. At pag dumating ang temptation, banggitin mo yan. Merong isang napakagandang scene, mga kapatid, sa The Passion of the Christ, yung pelikula na pinalabas nung matagal na, The Passion of the Christ. Alam niyo po mga kapatid, nung tinutukso ni Satanas si Jesus sa hardin ng Gethsemane, alam niyo po kung ano ang ginagawa ni Jesus? He's countering the attacks of temptation with Scripture, with the Psalms. Kaya po mga kapatid, yun po ang una nating pagsikapan. Manalangin at least memorize some of the Scriptures. Pangalawa mga kapatid, ang temptation po sa power and wealth. Ang temptation, tandaan natin, lahat yan papunta sa atin. It seems that when we are tempted, pagka inisip natin, it is always to our advantage. Kaya ka nga natutuksong gawin ang isang bagay kasi makikinabang ka, kahit anong pakinabang yan. So dito po sa ating ebanghelyo, narinig natin na si Jesus ay tinutukso sa kapangyarihan at sa kayamanan. Pero mga kapatid, sino lang ba ang tanging yaman? Di ba may kinakanta tayo? Ikaw ang aking tanging yaman, ang Panginoon. So ang sabi dito ng ating Panginoon, nasusulat ang Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Isa po sa mga ginagawa natin kapag Lent ay yung tinatawag nating fasting and almsgiving. Sa fasting, hindi lang natin pinahihirapan yung sarili natin kapag hindi natin kinain yung gusto natin. Ang pag-aayuno, ang fasting, ang ginagawa niyan, pinapalakas niyan yung ating will o yung ating loob na tanggihan yung mga dapat nating tanggihan at iwasan yung mga dapat nating iwasan. Kung kaya nating gawin sa pagkain yan, kaya din nating gawin yan sa iba pang mga tukso. Mahirap mag-fasting, mahirap mag-abstain. Pero kung mamamaster mo ang sarili mo at ma-overcome mo yung iyong pagnanasa na gawin itong bagay na ito, pag dumating ang tukso, madali na sa iyong humindi. Almsgiving, mga kapatid. Ano bang ginagawa ng almsgiving? Ang totoong almsgiving, sinasabi po, kapag ang totoong pagbibigay, masakit at hindi madali. But nonetheless, you give. Bakit? It is part of yourself that you give. No? Kapag handa tayo na mapiraso yung ating sarili at matapyasan yung kung anong meron tayong kayamanan para sa ikabubuti ng iba, mas madali sa atin na umiwas sa kasalanan. Parang fasting din yan, pero fasting sa material na bagay. Okay, are you still with me, my brothers and sisters? Okay. So, sa atin pong mga pagbasa, ipinakikita sa atin na kayang iwasan ang kasalanan. Kayang iwasan ang temptation at tanggihan ito. Sa atin pong first reading, ipinapaalala sa atin na tuwing maghahandog ka sa Panginoon, alalahanin mo na ikaw ay pinalaya. Saan sila pinalaya? Sa unang pagbasa, pinalaya, sinasabi doon na aalalahanin ng mga Israelita yung pagpapalaya sa kanila ng Diyos mula sa kanilang kaalipinan. Sa tuwing tayo'y pumapatol sa tukso, mga kapatid, tayo'y naaalipin. Pinalaya na tayo ng Diyos. Ang paalala sa atin, mga kapatid, sa linggong ito, huwag nating kagatin uli yung paing. Huwag uli tayong pumunta ron sa bitag. Kasi once na tayo ay pumatol sa temptation, tayong muli ay maaalipin at mawawalay sa piling ng Diyos. Every time we succumb to temptation and enter the realm of sin, we are separated from the love and the grace of God. Sinasabi po mga kapatid na ang taong mahina ang pananampalataya, parang sinulid lang yung nag-hold sa kanya. Nakakita na kayo ng sinulid, di ba? Manipis.
Parang sinulid lang yung nagdudungtog sa kanya papunta sa Diyos. Kapag ka pinatulan mo ang kasalanan, mapapatid yan at tuluyan kang mawawalay. Gusto ng Diyos na tayo makasama, gusto ng Diyos na tayo makapiling. Sa linggo pong ito, mga kapatid, pagsikapan po nating iwasan ng mga tukso at pagkusgawin itong hagdan upang maging mas lalong kamukha ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya din ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa panahong ito ng pagbabalik loob at pagpapanibago, dumalangin tayo sa amang maawain na kasama ni Kristo, ating mapagtanggubayan ng kasalanan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa banal na simbahan, upang ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos ang Kanyang maihatid sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa mga namumuno sa bansa at mga naghahangad na mamuno, upang hindi ang kapangyarihan nila ang katanyagan, ang kanilang hanapin, kundi ang makapaglingkod ng tapat at may awa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa daigdig na nagugutom sa pagkain at pagkakaisa, upang ito'y tugunan ng mga may kapangyarihan at may kaya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa ating natitipon ngayon, upang maiwasan natin ang tukso at maganap natin ng may pag-asa ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Para sa mga yumao, upang silang nagsikap mapagtagumpayan ang tukso noong sila'y nabubuhay pa, ay matanggap ang buhay na inilaan sa katulad nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, panibaguhin ang aming puso. Amang maawain, ipag-adya kami sa lahat ng masama. Tulad ng iyong anak, masunod nawa namin lagi ang iyong kalooban sa pamagitan din ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon nang pasimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw ng pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, ang Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Corpus Christi, custodiet ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay
ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damhin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.